Makakita ko po sa inyo kung bakit at ano po ang naging problema namin mga Kalitsbi sa kanya. At kung makikita nyo po, yung kanyang dudo mga Kalitsbi, wala talaga, yung dudo niya hindi talaga putok na putok. Magandang araw po sa ating lahat mga Kalitsbi, At welcome back po sa ating panibagong video at update natin po dito sa ating baboy ni si Pamni. At ito po ay karugtong po doon sa mga dinanas po natin sa kanya, itong baboy natin si Pamni po mga Kalitsbi, So ngayon, nagkaroon nga ng problema yung unang araw sa pagpapadudo sa kanya at medyo matapang nga siya mga Kalitsbi sa mga biik at ayaw niya magpasuso nung unang araw mga Kalitsbi. Pero nasolusyonan naman natin at nagawan po natin ng paraan mga Kalitsbi kung paano natin siya mapapaamo sa kanyang mga anak. Hindi lang maganda mga Kalitsbi at masamang balita din po para sa amin mga Kalitsbi, Dahil napakahina pong magbigay ng gatas ng ating baboy na si Pamni. Ginawa na po natin lahat po mga Kalitsbi para mabigyan ng lunas yung kanyang problema na mahina yung gatas mga Kalitsbi. Papakita ko po sa inyo kung bakit po napakahina ng gatas ng mga Kalitsbi. Dahil sa tingin ko po mga Kalitsbi at sa obserbasyon ko po, ito talaga si Pamni ay sa kanya po talagang lahi ito at ang pag-select sa kanya ay hindi po talaga maganda ang pag-select sa kanya. Papakita ko po sa inyo kung bakit at ano po ang naging problema namin mga Kalitsbi sa kanya. So kung makikita niyo yung mga biik niya, hindi pantay yung paglaki, may bansot, ayan, maliliit, From time to time, pinapadudo naman talaga namin at pinapasuso namin sa kanya. Kaso nga lang, hindi po umaabot ng 20 seconds ang pagpapadudo niya. At kung makikita niyo po, yung kanyang dudo, mga Kalitsbi, wala talaga. Yung dudo niya, hindi talaga putok na putok, hindi kagaya ng mga ibang lahi, At meron din po siyang, ayan po, mapapansin niyo po yung kaibahan na meron siyang blind nipple, Dalawang piraso ata yung blind nipple niya dito. At saka hindi ka anong kalakasan ng pagbigay ng gatas. Magaling naman siya magpadudo, pero plasan po natin, magpapadudo tayo ng mga biik ngayon, itong mga maliliit mga Kalitsbi. Sa tingin ko kasi yung lahi niya ay nasa mataas talaga na percentage ay lahi ng durok. Kadalasan po kasi lahi ng durok ay mahina talaga magbigay ng gatas. Ayan hindi parang dudo ng dudo yung mga biik pero hindi po nabubusog. Isa ito sa challenge namin ngayon. Kaya nga 3 days pa lang talagang inumpisa na namin magpakain na sa kanila, mga Kalitsbi. Dahil makikita nyo naman sa mga structure ng mga biik niya ay hindi talaga maganda. Ayan, Ayan po ang umpisa ng pagpapadudo niya. So mabibilang naman natin kung ilang segundo. So 5 seconds, 10 seconds. So, ginagawa ko na lang Kalitsbi ay pinagpapalit-palit yung maliliit. Inuuna ko munang paduduhin yung maliliit, bago itong malalaki. Mamaya pag nagpadudo na naman siya ulit, ito namang malalaki. Kasi pagka sinabay natin, hindi sila magkasya at masyadong maiksi yung katawan niya mga Kalitsbi. So nasa 9 days na po ang mga biik na ito ngayon, maiksi lang, hindi sila magkasya. Gaya na ganyan, ganyan lang. Malakas magbigay ng gatas pero hindi lahat ng dudo niya nagbibigay ng gatas na ganyan kalakas. Saka ako nilalagay ngayon itong malalaki. Nakauna na nakadudo yung yung maliliit. Hindi sila magkasya. 9 days pa lang sila, ha. Ang inaalala ko nito, pag umabot na sila ng mga almost 3 weeks, talagang hindi na sila magkasya. Ayan po. So 10 seconds kanina, 15 seconds. So yan. Nag-aagawan pa. So malakas naman magbibigay ng gatas ito sa kanya. Ang problema nga lang ay hindi talaga nakakasupply sa mga biik niya. Kasi hindi putok na putok yung kanyang mga dudo. At the same din naman yung ginagamit natin. Binigyan na natin siya ng Binigyan din natin siya ng calcium, para lumakas talaga ang gatas. At yung pakain naman po sa kanya ay itong pinaghalo naming
Promix, ano, na starter at lactating. Yan po. Please talaga magbigay ng gatas yan ganyan. So ito, binibigyan din namin siya araw-araw nitong calcium din, physical powder. O, kada kain niya, meron siyang isang kutsara nito na binibigay namin. Bawat kain niya, binibigyan namin siya ng calcium para lalo talagang lumakas yung kanyang gatas. So ang ginagamit ko, dati ko na kasi nakasanayan ito, no, hinahalo ko itong lactating at saka starter. Kasi ang starter, isa rin po maraming calcium, kaya maganda magbigay ng gatas. So, ayan na po. Tapos na siyang magpaluto. Nagpasuso sa mga anak niya. Ganun lang po siya kabilis, ano, mga ka-DHB. Magpa-dudo. Nagpasuso sa mga anak niya. Kaya nagkakaroon tayo ng problema. Kaya, yung mga anak niya ay binigyan ko na rin po ng Yakult. Multivitamins ko na rin sila. Ito, binigyan ko na rin sila ng ganito. Ayan, pwede nyo rin pong gamitan ng ganito after mga 6 days ng inyong mga biik. Pwede nyo pong gamitan ng tiki-tiki drops na pang baby, no? Multivitamins po kasi ito. Ito po ay nakasanayan na namin, ha. Dinadrops namin sa mga bunganga ng ating mga biik, ano. Pero unsatisfied po tayo sa pagod at saka sa gastos natin dito kay family, ano, mga ka-DHB, dahil saglit lang kung magpasuso sa kanya mga anak. Isa rin yan sa nagiging problema natin, ano. Nung nakaraang mga araw, may problema tayo dahil inaawa niya yung mga anak niya. Understandable naman po yun. Dahil baka nanibago lang din siya at nanibago lang din siya sa kulungan niya at stress din siya at baka nagkaroon siya ng anxiety at sinasabi ko. Ngayon, nagawa naman natin ng paraan. So, ang pinuproblema naman namin ngayon, kung paano palalakihin itong mga biik namin na ito. So, ginagawa namin dun sa maliliit, nag-uumpisa na kaming pipiding kami from the bottle, no? Naghahalo namin yung gatas at saka itong piglet booster, mga ka-DHB. So, kung maranasan nyo rin po ito, mga ka-DHB, sana naman po huwag yung maranasan. At maganda talaga yung pagpili natin ng ating mga gagawing inahing baboy ay unang-una, pagpili po ng magagandang inahing baboy, pantay ang mga suso. Diba? Number 1, kailangan yung pantay ang mga suso, mahaba ang katawan, mababait na inahin, magaling mag-alaga sa kanyang mga biik. Yun po yung mga karakteristik dapat na gagawing inahin. At siya naman, magaling naman siyang humiga. Pero hindi lang siya gaanong maaruga sa kanyang mga anak. Saka mahina talaga siyang magbigay ng gatas. Pangatlo pala, kailangan mabilis din magbigay ng gatas. So nakukuha yan, mga ka-DHB, sa genetics ng baboy, ano. Gaya ng sinabi ko nung nakaraang mga content natin at mga video natin, maganda talaga sa pumili po tayo ng lahi na gagawing inahing baboy. Doon po tayo sa land raised o large white na mga lahi, mga ka-DHB. Dahil superior talaga sila sa pagiging mother. Ability nila ay magagaling at mababait at maaruga sa mga biik nila, mga ka-DHB. At malakas magbigay ng gatas. Kagaya nito, mga ka-DHB. Madaling magugulatin din itong baboy na ito. Madaling magulat. Si Pamni. At hindi naman natin maiiwasan ito dahil hindi naman talaga tayo ang pumili nito. Binigay lang naman po kasi talaga sa atin ito. Dinisperse lang po sa atin. At ngayon, so na ito, nawalay na ito, siguro gagawan na lang natin ng paraan kung paano natin magiging desisyon namin dito sa baboy namin si Pamni. Wala talaga sa kanya ang pagiging inahin, eh. Kasi maiksi lang yung katawan, mahina magbigay ng gatas, may blind nipple, malakas siyang kumain. Kaso may attitude niya ang klase ng baboy na ito. May attitude niya. Biruin mo, ginamitan na natin lahat. Nagbigay na tayo ng physical powder, nag-calcium na po tayo sa kanya, ginamitan na natin ng lactating at saka starter. At ngayon, yung mga biik niya ganyan pa rin kalalaki. So, alam naman natin at alam ko naman na dapat sa mga ganitong mga araw ng ating mga biik ay malalaki na sila. Pero kung makikita nyo sa mga katawan, hindi pantay. May malalaki na, mayroon talagang iba, bansot. Ayan po. Ayan, oh. Ito yung mga standard talaga na kalakihan ng mga biik, ano.
Kahit sabihin natin na chop suey o hindi man magandang lahi itong si Pamni. Pero dapat sana kung maganda yung magbigay ng gatas niya, pantay sila ka ng laki. Kaso ang nangyari, maliliit yung iba malalaki. Siguro nasa 5 lang dito ang malalaki. Ibig sabihin, kung 5 lang malalaki dito, 5 lang din ang magbigay ng gatas doon sa mga suso niya o mga dudo niya, mga ka-DHB. Nandun na dapat yung swerte natin dahil nung mga nakaraang nag-alaga tayo ng inahing baboy, hindi tayo sinwerte, no? So 4 times na ata or basta maraming beses na tayo na failure dun sa pag-aalaga ng mga inahing baboy. Kaya noon ay nag-focus tayo sa barako, mga DHB. Kaya tayo nag-focus sa barako dahil sa barako wala kang aalagaan, hindi kagaya nito, mga DHB, na mag-aalaga ka talaga at babantayan mo talaga, mapupuyat ka talaga. Ngayon, ng mga araw na ito, kailangan kong gumising ng madaling araw, maaga, kasi kailangan kong padusuhin yung kanyang mga biik, mga ka-DHB, dahil hindi kaano maaruga yung inahing baboy na ito sa kanyang mga biik, mga ka-DHB, no? Kaya lagi tayong puyat. At ito pala yung mga ginagamit natin, mga ka-DHB, ha. Papakita ko po sa inyo. Yung gagamit natin, may nakahanda na tayong mga antibiotic. Yan, lagi tayong may handa nito pagka ang anak. Ito, CBG. Importante din po ito sa calcium, mga ka-DHB. Pwede nyo pong sabayin ito. Pagkatapos yung bigyan ng antibiotic, sabayin na po ng CBG. At ito sa biik, pagkatapos bigyan ng iron, after 6 days, 3 days tayo mag-a-iron eh. Ang ginawa ko kasi sa mga biik, 3 days, mag-iron kami. Pangalawang araw ng pagkaluwal sa kanila, pinutulan ng ngipin. Kinabukasan, nag-iron kami. At nagbigay din kami ng umpisa ng pakain. Papatikim din sa pakain ng mga biik. In 3 days, kailangan talagang maumpisahan na silang makatikim ng piglet booster para hindi ito mangyari sa ating inahing baboy kagaya kay Pamni. Yung iba marunong nang kumain, mga ka-DHB. Marunong na rin silang kumain at marunong na rin uminom ng tubig. Time to time, kailangan din may tubig tayo sa ating mga kulungan, mga DHB. Kung makikita nyo at mapapansin nyo, dami nang nabago dyan sa ginawa kong kulungan dahil medyo nahihirapan eh. Pero pasalamat pa rin tayo dahil malulusog naman yung mga biik niya. Ang isa lang sa aming inaalala ay meron talagang mga bansot, mga ka-DHB. Sa 9 days, dapat yung mga maliliit na yan ay malalaki na dapat. Nasa tamang timbang na sila dahil 5 times kami nagpapakain kay Pamni. Papakain kami sa umaga, papakain kami sa tanghali, papakain kami sa hapon. Sa gabi, nagpapa-snack pa kami ng 2 beses, mga ka-DHB, para lang yung bigay ng gatas niya malakas talaga, malakas. Ang nangyayari, yung katawan niya ang lumaki. Hindi yung kanyang mga biik lahat. Yung iba, bansot, yung iba, malalaki, mga ka-DHB. Isa din siguro sa may problema dyan, yung katawan mismo ng ating inahing baboy na si Pamni, no? Dahil sumunod naman tayo sa dapat nating sundan lahat ng pag-aalaga ng mga biik at inahing baboy mula manganak hanggang sa magwalay siya ng kanyang mga biik, mga ka-DHB. So ito lang po ang update natin kay Pamni, ha, mga ka-DHB. At kung bago ka pa lang sa aking channel, mga ka-DHB, huwag niyong kalimutan mag-hit ng like at subscribe button, mga ka-DHB. At i-hit niyo rin yung notification bell para ma-update po kayo sa laging i-upload ng ka-DHB. Pasensya na po kayo at madilim dito sa aming kulungan ng aming baboy, mga ka-DHB, no?